Kaya pinalitan na po yung dilawang administrasyon po, pinalitan na po ng mga tao. Bakit niya, Mr. Maravillas, yelong-yelo ka? National Heroes, Heroes. Hindi po. Ninoy Aquino Day po ngayon. 40th anniversary, mga kababayan ng bayani ng mga Dilaw. Di ba? Ito po sila, nagsiksikan sa Santo Domingo Church. Nakita ko si Santa Mama, Hindi man nakayelo si Santa Mama, naka-white. What? Ako, nakayelo ngayon. Si Santa Mama, mga kababayan, hindi man nakayelo, white na siya. Yan ba? Si Santa Mama, tingnan ninyo kung gaano kakaunti. Mga kababayan yung pumunta, nagsiksika na lang sila doon sa Santo Domingo Church. Para magmukhang marami. Well, sabi rito, look, former Vice President Leni Robredo attended a mass commemorating the 40th death anniversary of former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. at Santo Domingo Church in Quezon City. Sila na lang mga kababayan yung naniniwala sa kanilang samahan. Sasabi rito, Balsi Aquino, the eldest daughter of Ninoy, thank those who joined them in remembering the legacy of his father, democracy icon Ninoy, who was assassinated at the tarmac of the Manila International Airport, August 21, 1983. Ngayon, sabi mga kababayan ng aming congressman dito sa Albay, sa ka-LP President, na si Edsel Lagman, Ninoy's death showed brutality of Marcos regime in silencing critics. Hindi man po alam, hindi man na-establish kung sino yung mastermind. Ito yung fake news, mga kababayan, na balita. Hindi man po na-establish. Ang tagal-tagal nilang nag-imbestiga, mga kababayan, hindi man natukoy kung sino yung mastermind. Ang itinuturo lagi ng mga dilawan po, si Marcos. Pero po, hindi man napatunayan sa husgado. O, di ba? Parang yung nakaw lang na yaman, hindi man po napatunayan sa husgado. But before kong ibigay sa inyo yung kwento, mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel para lagi kayong updated po sa mga makatotohanang balita dito po sa ating bayan. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. Ayos? Sabi rito po ni Edsel Lagman, Liberal Party President and Albay Representative Edsel Lagman said former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. had made numerous sacrifices, including giving up his own life to restore the country's democracy. Wala man po, Congressman, na nawalang demokrasya. Ang nawala po ay yung katinoan ng mga mamamayang Pilipino. Ngayon po, na-restore na siya kasi nakabalik na yung pamilya Marcos sa gobyerno. Di ba? So, nakabalik na yung sanity na tinatawag. Yung katinoan ng mga mamamayang Pilipino na dati nawala sa katinoan. Naniwala sa mga kwento-kwento ninyo na sa pagpapatalsik sa dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos, gaganda yung ating bansa. Ayon, lalong napasama. O, di ba? O, ngayon,
nagising yung mga mamamayang Filipino. Yan ang rason kung bakit landslide vote hindi manalo yung mga dilawan. At hindi pa rin kayo mananalo in the coming midterm elections. Talo pa rin. Inidoro yung bagsak ng mga dilawan. Lalo na sa 2028 presidential elections. Permanente na kayo na mga dilawan na talo. Bumalik kasi yung katinoan ng mga nalason na mga mamamayang Filipino. Kaya nga konti na lang kayo na nagsasama-sama doon sa Santo Domingo Church. Nagsisiksikan na lang doon sa maliit na church, mga kababayan, sa Quezon City. Wala na kasing mahikayat. Di ba? Pero sabi niya rito, mga kababayan, Filipinos manifest their love of country in different ways, like doing their civic duty, crusading for meaningful reforms, resisting oppression and repression, campaigning for a change in abusive and derelict national leadership, and even sacrificing their life for the motherland. Lagman said in time for Ninoy's 40th death anniversary. Tama po kayo. Kaya pinalitan na po yung dilawang administrasyon po, pinalitan na po ng mga tao. Sabi niya rito, Senator Ninoy Aquino did all of this, including forfeiting his life so that democracy can be restored in the Philippines and Filipinos can enjoy the blessings of democracy. Kayo na lang ang naniniwala sa ganong kwento. Lagman said Ninoy had a grim premonition of his impending death when he decided to return to the country, but he risked his life just the same. Kaya totoo niyan, ayaw siyang pauwiin dito kasi maraming nag-intensyon at malamang mga kaori man lang niya yung nag-intensyon sa kanyang buhay para, mga kababayan, i-blame sa dating Pangulong Ferdinand Idrolin Marcos. Pero ayon, mga kababayan, sa kinahaba-haba ng investigasyon, mga kababayan, hindi man na-establish, mga kababayan, na Marcos yung utak sa assassination ni Ninoy. Lagman said Ninoy's violent death in broad daylight also laid bare niya the brutality and ruthlessness of the Marcos regime in silencing its critics and muscling the opposition. Ang totoong ruthless po at saka brutal na nangyari sa history ng ating bansa, yung Hacienda Luisita Massacre. Ano pa? Yung Plaza Miranda bombing. Ano pa? Yung Mindiola Massacre. Ayon ang talagang masasabi nating brutal. Pero yung assassination ni Ninoy, sa inyo lang naman, kayo lang naman yung nagsasabi, brutal nga yon, pero hindi man po napatunayan na ang nasa likod si Marcos. Di ba? Dalawang pangulo yung naupo, si Coricong, pati yung anak na si Panot. May napatunayan sila? Wala. May mga naipakulong, pero hindi man Marcos. Di ba? Tapos nag-offer yung Marcos, mga kababayan, si President Bongbong Marcos noon, hindi pa Pangulo, na pabuksan muli. Ayaw na nila. Bakit? Sabi niya rito, the assassination of Ninoy ignited widespread outrage that truly changed the course of Philippine history. Tama po na nagkaroon ng pagbabago sa historya ng ating bansa. Pero sabi nga sa kasabihan, history is written by the victors. Siyempre, kaya sabi doon sa pelikulang Made in Malacanang, I mean yung mga interviews doon sa characters ng Made in Malacanang, tinanong yung gumanap kay Irene Marcos kung ano yung history. Ang history daw, para lang chismis.
Chismis man talaga po, mga kababayan. Pinaniwalaan lang nila yung kanilang mga narrative. Kaya galit na galit yung mga dilawan, mga kababayan, na historiador, saka mga damaso, at mga politiko doon sa Made in Malacanang. Gusto daw mga kababayan ng mga Marcoses na i-revise yung ating history. Yung mga Marcoses po, kinikwento lang nila kung ano yung kanilang kinalaman, yung kanilang side of the history of the story. Kasi yung naisulat sa libro, mga kababayan, tungkol sa EDSA, narrative lang ng lahat ng mga dilaw. Yung side ng mga Marcos, hindi man po pinakinggan. Finally, ngayon, napakinggan na po yung side ng mga Marcoses. Kaya sila ngayon nakabalik sa pwesto. Tama, Edsel? Ngayon, yung anak, mga kababayan ni Ninoy, si Chris Aquino, may panawagan, sabi rito. One of Aquino's daughters, Chris Aquino, called on Filipinos to participate in celebrating her father's life and death, which inspired a large segment of Filipinos who have remained apathetic to the abuses of martial law to finally break their silence and join the cause to break free from the chains of the Marcos dictatorship. Wala man pong wala mang tumalima sa kanyang panawagan, kundi yung mga dating mga kaibigan nila, yun lang yung pumunta doon sa Santo Domingo Church. Tapos nagsagawa din ng motorcade, mga kababayan. Sabi niya po sa kanyang post sa Twitter, magdamitan niya ng yellow. If you cannot wear yellow, black or white na lang anya, and tie yellow ribbons to your vehicles. Kaya pala niya, Mr. Maravillas, naka-yellow. Ito lang po yung yung nadampot ko bigla sa sa aparador. Kaya nang madampot ko yellow, sabi ko, sige na, kasi Ninoy Aquino Day naman ngayon. Di ba? Para matuwa, manood din sa atin yung mga dilawan. Lalo ang anyang mainis sa iyo yung mga dilawan, Mr. Maravillas. Kasi alam nila na hindi ka man dilawan. Ayan man lang po. O, ito pa dilaw. Pati yung product natin, dilaw. Dilaw ba siya? Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito pa, isa pang dilaw. Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning sa Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos! O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.